Aliens are just demons and atheists. Today, papag-aralan natin na ang paniniwala sa alien ay isa lamang mga demonyo sa totoong buhay. Kasi ang mga atheists ay naniniwala sa aliens. Kaya hindi naniniwala ang atheist sa bagay na spiritual. Tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo sa spiritual na meron ditong sa mundo, merong physical at spiritual. Ang atheist, puro physical lang, kaya tuwing nakakita sila ng anumang kababalaghan dito sa lupa na hindi nila alam spiritual, ay ano, nadadaya sila ng mga demonyo na akala nila yung mga aliens ay yun yung naniniwala sila sa aliens pero hindi naman pala totoo. Pero ang totoo, mga demonyo yung mga yun. At nasa laban ako ng espiritu na na-realize ko, dinadaya lang tayo ng mga demonyo na 'wag maniwala sa Diyos para lumaban sa Diyos. Mali. Kundi maniwala tayo na meron talagang espiritu, mabuti at masama dito sa sanlibutan. Mababasa sa Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, sa ukol sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Kasi ang mga masamang espiritu ay nasa dakong kaitaasan sa sanlibutan. Ang tinutukoy dito na sanlibutan ay buong universe. Kaya sa tingin ko na napagkakamalan silang mga aliens itong mga demonyo na ito. Kasi ang tanging espiritu lang ang nakapaglakbay sa sanlibutan, sa universe, sa dakong kaitaasan, sa mga sa mga ano sa universe ng buong sanlibutan. Kasi hindi natin di tayo mga tao, hindi natin kayang maglakbay sa universe. Tanging ang mga masasamang espiritu lang ang naglalakbay. Okay? Naranasan ko ito kasi bilang ako na Kristiyano, halos lagi akong kabado kapag nakakaisip ako ng masama. Ibig sabihin, na-encounter ko tong mga masamang espiritu na to, na mga demonyo. Kaya nung nag-hallucinate ako, napagkamalan ko talagang mga alien yung nangyayari, na inabdak ako ng alien. Tapos nakikipaglaban ako sa espiritu. Tapos yun dahil sa pananampalataya ako, na naniniwala ako na meron talagang Diyos, meron si Kristo, meron tunay na Diyos Ama. Kaya mga gago nga yung mga demonyo na yan. Pinaniwala nila ako na walang Diyos dahil sa tinatakot ako ng mga demonyo na ako daw si Kristo. Tapos wala daw Diyos. Visit na yung mga demonyo na yan eh. Dinadaya yung sanlibutan nung nakaraang nag-hallucinate ako nung December 2025. Okay? Sa last month last year na ko ng mga kaaway. Pinigilan ako dahil sa pananampalataya ko. Dahil nga sumasampalataya ako na meron talagang Kristo na, na nasa langit, nakasama ng Ama, nakaupo. Hinahadlangan lang ako ng mga demonyo dahil sa mga kasalanan na nagagawa ko. Kaya hindi na ako gagawa ng kasalanan para hindi ako lapitin ng mga demonyo. At lagi akong nasa panganib, kasi karanasan din ito ng mga apostol sa ikalawang Korinto 11:26, sa mga paglalakbay ay madalas sa mga kapanibagan sa mga ilog, sa mga kapanibagan sa tulisan, sa mga kapaniban sa aking mga kababayan, sa kapaniban sa mga hintil, sa mga kapaniban sa bayan, sa mga kapaniban sa ilang, sa mga kapaniban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Kaya dahil sa mga masasamang espiritu, mga demonyo, lagi tayong nasa panganib, tayong mga Kristiyano.
kasi nga hindi natin nakikita ang espiritu na pinapagalaw sa mga tao na pinapag-isipan sila ng masama para tayo ay ano magawa ng masama ng mga demonyo at mga tao, tayong mga Kristiyano. At ito, dahil nga sa mga demonyo ay pinapahirapan niya ang tao. Kagaya ko na pinapahirapan ako ng mga demonyo nung nakaraang December 2025 na pinag-halusinate ako, hindi hindi tapos nakakaramdam ako ng sobrang kalumbayan, iyak ako ng iyak. Tas parang fight club yung nangyari na merong bumubulong sa akin na gawin yung masama pero dinadaya lang naman pala ako. Alam ko naman na dinaya lang ako ng mga demonyo nung araw na yun, eh. Kaya salamat sa Diyos, pinatawad ako ng Diyos para ako ay makapagpatuloy sa pananampalataya ko na meron talagang Kristo na totoo at Diyos Ama na totoo. Hindi 80s na wag maniwala sa Diyos tapos ako daw ang Kristo. Hindi totoo yun, mga kapatid. Tinadaya lang kayo ng mga demonyo. Kaya nung araw na yun, parang nung araw ng December 2025, parang may naniwala yung mga si Trump na may alien na nangyari. Sinasakop tayo ng alien nung araw na yun. Ang daming taong dinaya ng mga demonyo nung araw na yun. Yun pala, may paglalaban ng espiritu nung araw na yun. Okay? Kaya ganito ang ginagawa ng mga demonyo sa sa mga tao. Mateo 15:22, at narito isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hanggang yaon at sumisigaw na nagsasabi, habagan mo ko, Panginoon, ikaw na anak ni David, na ang aking anak na babae ay pinahihirapan lubha ng mga demonyo. Kaya yung mga demonyo ay pinapahirapan yung mga tao. Yun yung dahilan. Pinapaniwala na walang Diyos. Kaya natakot ako ng araw na yun. Dinadaya ako ng mga demonyo. Tinatakot nila ako na wala daw Diyos. Kakagawa ko ng luxmaxing video na parang yung red black pill kasi galing yun sa 80s. Dahil sa kapintasan na nangyayari dito sa nibutan, hindi na sila naniniwala sa Diyos. Bali dinaya ako ng mga demonyo, pinaniwala nila ako na wala daw Diyos. Kaya kalaban ko yung mga nilalabanan ko sa pananampalataya ko, meron talagang tunay na Kristo at Diyos Ama na nasa langit. Okay? Dinadaya lang ako ng araw na yun. May dalawang klase ng mga anghel. Okay? May anghel ng anghel ni Satanas at anghel ng Diyos. Ang anghel ay espiritu. At mababasa sa Hebreo 1:14, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakanibangan ng mga mananamba ng kaligtasan. Yung mga anghel na ginawa ng Diyos supposed to be mabuti. Kaso may mga anghel na sumama na pumanig sa demonyo. Kaya supposed to be lahat ng nilikha ng Diyos, anghel, tao, ay mabubuti. Kaso sumamanas lang sila sa kanilang sarili dahil binigyan ng Diyos ng free will na sumunod sa kanya ng buo. Kaso hindi sumusunod, nagpapalalo. Kaya may nagkaroon ng mga anghel na mga demonyo. At ano ba talaga ang mga anghel? Okay? Na ba nila, nakikita ba natin sila o nararamdaman? Sa totoo, nararamdaman natin pero hindi natin sila nakikita. Kaya may mga panganib din kung sa paligid na may mga demonyong at anghel na naglalaban. Hangin sila, nararamdaman pero hindi nakikita. Mababasa sa Hebreo 1:7 at sinabi niya tungkol sa kanyang mga anghel. Yung ginagawa mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Yun, nababasa sa Hebreo 1:7 na ang mga anghel ay mga hangin. Parang hangin sila na hindi natin nakikita yung hangin pero nararamdaman. Okay? Ito,
May mga anghel ng mga demonyo at anghel ng Diyos na yung anghel na masasama ay mababasa sa Apokalipsis 16:14 sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito yung mga masasamang espiritu na pumupunta sa mga hari sa lupa para magkaroon ng giyera, dinadaya sila, na it makes sense kaya yung mga tao sa gobyerno o anumang sangay na may kapangyarihan ay sumasama kasi nga pinupuntahan sila ng mga demonyo. At yun yung dahilan, okay? Huwag tayong mag-alala kasi dahil nga sa mga demonyo na yan, dinadaya yung mga tao na baka daw may alien, pero yung totoo, mga demonyo yung mga yan. Huwag kayong mag-alala kasi may mga anghel din naman na nagaling sa Diyos kasi sobrang sama ito yung mga anghel na galing sa demonyo. Dinadaya nila tayo na huwag maniwala sa Diyos sa pamamagitan ng kababalaghan na pinapakita nila, tas dinadaya nila yung mga hari na katulad ni Donald Trump na maniwala sa alien. Kasi nga 80s yun eh. 80s si Donald Trump eh. Di lang niya sinasabi ng buo. At yung mga na mga nangyayari sa Epstein files, mga 80s yung mga yun kaya gumagawa sila ng karumal-dumal. Ito naman yung mga anghel nagaling sa Diyos na proprotektahan tayo para maingatan tayo sa mga masamang anghel na na panglaban natin sa mga masamang espiritu. Ito yung panglaban natin sa masamang espiritu ay mga may espiritu din katulad ng mga anghel, okay? Kaya Mateo 18:10, ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa mga maliliit na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nakakita palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Ito yung mga anghel na nasa Ama sa langit. Nasa langit sila yung mga anghel na galing sa Diyos. At ginagamit sila ng Diyos para bantayan tayo. Mababasa sa awit 34:7, ang mga anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nakatatakot sa Kanya at pinapagsanggalang sila. Kaya salamat sa mga anghel ng Diyos na bantay ko at bantay ng mga kapatid na sinugo ng Diyos para hindi tayo na maperwisyo ng mga masamang espiritu na pinapaniwala tayo na walang Diyos o kaya binabagabag tayo dahil sa mga patago nating kasalanan. Kaya kaya na kaya wag tayong matakot kasi iniingatan tayo ng Diyos, okay? Mababasa sa Roma 8:38 hanggang 39, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit sa ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga panganunuan, kahit ang mga bagay na nasa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang mga kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo na Panginoon natin. At isa pa na makakalaban natin ang masamang espiritu sa Roma 8:34 hanggang 39 ay walang-wala talaga yung mga demonyo sa Diyos. Basta't may Diyos ka, hindi yun makakapagpawalang ano hindi yun makakapagpawalang kabuluhan yung pananampalataya natin na na meron talagang Diyos. Okay, merong Kristo na nasa langit. Dahil nga sa pananampalataya natin kay Kristo na Panginoon natin, na si Kristo ang pag-ibig, meron talagang Diyos. Hindi tayo makakapaghiwalay ng pananampalataya natin. Hindi tayo walang karapatan yung demonyo na
paghiwalayin tayo. Hindi niya kaya dahil nga sa pananampalataya natin kay Kristo. Ganun yung nangyari sa akin. Na kahit na pinag-iisipan ako ng masama ng mga demonyo, pinapaisip ako ng masama nung araw ng nasa laban ako ng espiritu, dahil nga may pananampalataya ko kay Kristo, kahit pa nandiyan pa sila, hindi yun hindi yun maghihiwalay sa akin, hindi niya ako kayang pahiwalayin dahil sa pag-ibig ko sa Diyos. Sumampalataya po ko, mga kapatid, na meron talagang Kristo na nasa langit, at iyak ako ng iyak noon ng araw na yon, nung sinapian ako ng mga demonyo. Nabugbog ko yung nanay ko, nabugbog ko yung tatay ko dahil sa mga demonyo na nasa akin, na dinadaya ako, tinatakot ako na hindi na daw ako mapapatawad. Gago talaga yung mga demonyo na yan, eh. Laking perwisyo ng demonyo na yun na nangyari sa akin, kaya na-turn off yung mga kapatid sa akin, kaya hindi nila ako pinansin. Pero yung totoo, may mga demonyo talagang dumadaya sa akin ng araw na yun, eh. Kaya salamat sa Diyos, iningatan ako ng Diyos, at mababasa sa awit 127, 127:1, malibang itayo ng Panginoon ang bagay ay walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo, malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhan na gumigising ang pangabantay. Kaya ito, ang kung meron tayong ng kapayapaan sa Panginoon, ano hi, maiingatan niya tayo, kahit na walang kabuluhan yung mga nagbabantay, malibang ang Diyos ang mag-ingat. Okay, yun yung kapayapaan ko, mga kapatid, na kahit anumang mangyari sa akin, iingatan ako ng Diyos. Kasi problema rin ito ni Brad Ely sa kapatiran. Sabi ni Brad Ely, meron siyang kapayapaan kasi kahit walang kabuluhan yung nagbabantay, malibang ang Diyos ang mag-ingat. Kung Diyos talaga ang mag-iingat sa atin, hindi tayo mapapahamak. Yun yung kapayapaan na kapayapaan ni Brad Ely, kasi si Brad Ely nag-aalala sa mga kapatid na baka madaya ng mga kaaway, pagyabangin yung ipahamak kapag naglalakbay, madisgrasya dahil sa masamang mga demonyo na yan. Okay? Kasi yung nabubuhay pa si Brad Ely, niya yun, obligasyon niya yun na ingatan yung mga kapatid. Mababasa sa Ezekiel 3:17 hanggang 18, "Anak ng tao, ginagawa kitang bantay nasa sambahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipag-umuna mo sila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, hindi mo pinaunahan siya o nagsasalita man upang hikayatin ng masama mula sa kanyang masamang lakad upang maligtas ang kanyang kamay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay." Kaya ang obligasyon ni Brad Ely na bantayan yung mga kapatid para hindi mapahamak, ganun din po yung sa pamamagitan ng pangangaral. Ganun din po yung ginagawa ni Kuya Daniel sa atin. Nagpapaalala siya, nagpapakita ng halimbawa sa pamamagitan ng mga awit, tsaka sa pamamagitan ng gawang mabuti, MCGI Cares, para hindi para tayo mabantayan ba na hindi tayo makagawa ng masama sa pamamagitan ng paalaala ng mga gawang mabuti, para hindi tayo mapahamak. Dalawa yung realidad, okay, ng buhay dito sa mundo, ang physical at spiritual. At ang spiritual ay yun ang mas mahalaga. Kasi yung mga atheists, hindi naniniwala sa spiritual. Okay? Paniwala nila yung spiritual, mga alien daw. Pero mali. Dati kasi, joke yun ni Brad Pitt na
paniniwala na kapag magsabi ng joke, sinasabi alien, natatawa ako dati, eh. Pero ngayon hindi na ako natatawa kasi baka nga gano'n yung nararamdaman ni Brad Pitt na ang mga MCGI daw, mga alien daw. Mali. Hindi ka lang naniniwala sa Diyos. Yun yung problema, kaya palabas alien daw yung mga tagaan dating daan. Mali yun, 'di ba? At mali yun dahil yun sa mga daya ng mga kaaway. Dahil nga may mga masasamang kaaway na mga demonyo, pinapahirapan niya yung mga tao, okay. At niwawalan ng Diyos ng ano niya, gusto niyang ano, na sirain yung tao, yung mga demonyo, kasi yung mga demonyo mamamatay tao. Mababasa sa Lucas 8:27 hanggang 39, at nagpagkalungsad niya sa lupa ay siyang sinalubong na isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo at malawong panahon na hindi siya nagdaramit at hindi tumatahan sa bahay kundi sa mga libingan. At nakita niya si Jesus na siya'y sumisigaw at nagpatira pa sa harap niya at sinabi ng malakas na tinig, "Anong pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng kataas-taasan? Ipinamamanghi ko sa inyo na huwag akong pahirapan." Sapagkat pinag-utos niya sa karumal-dumal na espiritu na lumabas sa tao, madalas na siyang inaalihan ay siyang pinababantayan ng gapos ng mga tanikala at mga damal, pagkat pinapatid ng gapos at siya'y tinataboy ng ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sabi nila, "Pulutong, sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya." At pinamanghik niya sa kanya na huwag silang paroonin kailalim-laliman. Ito, ano talaga, unfair talaga yung mga demonyo na sinabi nila kay Jesus na huwag silang pahirapan, pero itong mga demonyo na 'to ay pinapahirapan niya yung tao, okey? Yun yung masama, parang sobrang sama nila, parang gusto pa nilang makalamang na huwag silang pahirapan, samantalang pinapahirapan nila yung tao na yun, na hinahalian ng demonyo. At tinaboy sila ni Kristo. Kaya si Kristo yung kailangan natin para may espiritong tutulong sa atin para maiwasan natin yung masasamang espiritu na yan. May espiritu ng Diyos na tutulong sa atin. Una, yung mga anghel, mababasa sa awit 34:7, ang mga anghel ng Panginoon ay humahantong sa palibot ng nangatatakot sa Kanya at pinapagsanggalang sila. Ito yung ano, yung mabuting balita. Yung good news, meron tayong mga anghel na para kalabanin yung mga masasamang espiritu. Pangalawa, meron tayong ano na Espiritu Santo na tutulong sa ating mga kahinaan ng laman para hindi tayo makagawa ng masama, para hindi tayo lapitin ng mga demonyo. Mababasa sa Roma 8:26, gayon din naman ang espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang espiritu rin ay namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi isinasaysay sa pananalita. At ano, ito yung ano, yung dahilan kung bakit ako ano na-cure sa aking depression. Kasi ang dahilan ng depression ko yung mga demonyo. Kaya salamat sa Diyos, pinagkalooban niya ako ng espiritu para hindi na ako makagawa ng masama, mga kapatid. Kasi kung pinaulit-ulit ko yung kasalanan ko, maaring pasukan ako ng mga demonyo, kaya natatakot ako na makagawa ng masama at bawiin yung espiritu sa akin ng Diyos. Huwag sana bawiin yung espiritu sa akin. Kaya nangangaral ako sa inyo. Kasi gawa ng espiritu yun na makapagtiis ako, hindi makagawa ng masama. Kayo po ang mga saksi, mga kapatid, na nabago talaga ako dahil sa espiritu ng Diyos. Kasi noon, wala pa talaga yung espiritu ng Diyos kasi hindi pa ako nababautismuhan sa apoy noon. Kaya ngayon nabautismuhan na ako sa apoy, tinutulungan ako ng espiritu. Kaya hindi na ako nagkakasala ng mga mabibigat. Kasi kapag inulit ko yung kasalanan, maaring mapasukan ako ng masamang espiritu kagaya ni Maria na Magdalena. Mababasa sa Lucas
8:2, ang mga ilang babae ay pinagaling sa masamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena ay sa kanyang 7 demonyo nagsisilabas. Kaya kapag gumagawa tayo ng masama, pumapasok sa atin mga demonyo, 7, 'di ba? Kasi yung mga demonyo naghihikayat pa yan kapag matuwid ka, gumagawa ka ng masama, na pinapasok ka nila mga kapatid. Ito yung talata, Mateo 12:23-45, dadapwat ang karumal-dumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao na lumalakad sa dahong walang tubig na hinahanap ang kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayon sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at sa pagdating niya ay masusumpungan niyang walang laman at walis na at nagagayakan. Kung magkagayo yumaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya, kaya siya ay nagsisipasok at nagsisitaan doon at nagiging lalo pang masama ang huli niyang kalagayan ng taong yun kaysa sa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Kaya gayon din yung mangyayari kung sa mga masasamang tao, pasama sila ng pasama kasi may mga demonyong pumapasok sa kanila para makagawa sila ng karumal-dumal, yung mga drug addict, mga rapist o kaya mga masasamang tao na maraming bisyo dahil nga may mga masamang espiritu na tumatahan sa kanila. Kaya kaya maraming masamang espiritu yung sinapian ng masamang espiritu yung yung kausap ni Kristo. Ito yung tinanong niya siya na kinausap ni Kristo na sa Marcos 5:9. At tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? At sinabi niya, Pulutong ang pangalan ko sapagkat marami kami. At napakarami ng pulutong, legion na umaano sa tao, sumapi sa tao na yon, na tinaboy naman ni Kristo sa mga baboy. Marcos 5:13, at pinahintulot niya sa kanila ang mga karumal-dumal na espiritu ay magsilabas at magsipagpasok ang mga baboy sa kawan ng dumadalunghong bangin hanggang sa dagat na sila'y may 2,000 at sila'y nangalunod sa dagat. Kaya yung mga demonyo na sinasapian na kinausap ni Jesus, pinahintulot ni Jesus na mapunta sa mga baboy yung mga demonyo. Tapos yung mga baboy naman nagpakamatay, nagpalunod sa dagat kasi iniisip ng mga baboy na mamatamisin pa nilang mamatay kaysa mapasukan ng alihan ng mga masamang espiritu. Kasi yung masamang espiritu, uncomfortable yan eh. Hindi ka mapanatag kapag may masamang espiritu ka. Bali pinapahirapan ka ng masamang espiritu. Ganun din yung nangyayari sa mga baboy. Kaya sila nagpalunod. Kaya yun ang nangyari. Kaya yung mga matutuwid naman ay nasa Diyos yung espiritu niya. Mababasa sa Hebreo 12:23, sa pangkalahatang pulong na iglesia ng mga panganay na nagtatala sa langit ng Diyos ng hukom sa lahat at espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Galing sa Diyos yung espiritu ng mga taong matutuwid at iniingatan ng Diyos sila lahat. At yung mga anghel naman na nasa langit, nasa kamay ng Diyos yun. Mababasa sa mga matutuwid na tao, nasa kamay ng Diyos yun, pati yung mga anghel. Mababasa sa Job 12:10, nasa kamay niya ang kaluluwa ng mga bawat bagay na buhay at hinihinga ng lahat ng mga tao. Ang problema, madaming masamang espiritu. Napakarami mga kapatid. Kaya delikado sila at saka sobrang sama nila mga kapatid. At hindi natin sila nakikita. Kaya paano sila dumadami yung mga masamang espiritu kasi hinihikayat sila ni Satanas na lumaban sa Diyos. Mababasa sa Apokalipsis 12:9, at hinahagis ang malaking dragon na matandang ahas na ang tinatawag na Diablo at ni Satanas na dumadaya sa buong sanlibutan, at hinagis sa lupa ang kanyang mga anghel at hinagis na kasama niya
kasama ni Satanas yung mga anghel na masasama na ano na na nakikipagbaka sa Diyos, sila'y natalo, okay. Sobrang dami ng mga masasamang espiritu, mga kapatid. Kaya paano pa sila dumadami ay sa pamamagitan ng mga masamang espiritu. Mababasa sa unang Korinto 7:34, gayon din naman ang mga babaeng walang asawa at ang dalaga na ay nagsusumakip sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakip sa mga bagay ng sanlibutan kung paano nakakalugod sa kanyang asawa. Eto, kaya dumadami yung mga masasamang espiritu kasi dahil din sa mga tao na masasama. Kasi yung espiritu ng tao nadudumihan, kaya dumadami rin yung mga espiritu ng masasama dahil sa sariling kasamaan ng tao. Katulad ng babae na may asawa, nagkaroon na ng karanasan, naging playgirl na, sumasama ang kanyang espiritu na karagdagan yun sa mga masasamang espiritu na dumadami, na dinudumihan ni Satanas. Merong hiwaga ng kabanalan at hiwaga ng kasamaan. Yung hiwaga ng kabanalan mababasa sa yung unang Timoteo 3:16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos at mahayag sa laman ng pinaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel na pinangaral sa mga bansa na sinampalataya na ng sanlibutan at tinanggap sa taas ng kaluwalhatian. Ito yung Espiritu ng hiwaga ng kabanalan. Yung hiwaga naman ng kasamaan mababasa sa ikalawang Tesalonica 2:7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Ang hiwaga naman ng kasamaan na sobrang sama, mga parang imposible na magawa mo yung ganun na kasamaan, pero nagagawa nila dahil sa hiwaga ng kasamaan. Maaring maghimala pa yung mga demonyo o kaya paniwalaan tayo sa mga alien. Yun yung hiwaga ng kasamaan, mga daya, mga kasinungalingan. Okay. Kaya bilang Kristiyano, dapat alam natin yung mga hiwaga ng kabanalan kaysa sa hiwaga ng kasamaan, mga kapatid. At ito ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Marcos 4:11, at sinabi niya sa kanila, sa inyo pinagkaloob na makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos, dadapwat ang kanilang nasa labas, ang malahat na mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng talinhaga. Tayong mga kapatid sa iglesia, alam natin, may pinagkaloob sa atin na hiwaga sa kaharian ng Diyos. Yun yung natin, yung goal natin na magpakabanal, okay? Kaya wag tayo magplano na gumawa ng masama. Kasi kapag gumawa tayo ng masama, papasukan tayo ng mga samang espiritu. Kaya nagpaplano ka pa lang ng masama, nalulungkot na yung Diyos. Kaya pilitin natin na makasunod sa Diyos. Huwag natin itago yung mga kasalanan natin. Kasi nakikita tayo ng mga anghel. Di mo ba alam? Anghel at demonyo, nakikita tayo, mga Kristiyano. Mababasa sa unang Korinto 4:9, sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na kahuli-hulihan sa lahat, na tulad ng itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panuuri ng sanlibutan ng mga anghel at mga tao. Ginawa silang panuuri ng sanlibutan kasi yung mga apostol aware sa mga masasamang espiritu. Kasi kapag gumawa sila ng kasalanan, tatama ring magbantay yung mga anghel mo. Kasi kapag pinapahiya mo yung anghel mo, anghel ng Diyos, kapag gumagawa ka ng masama, nang bababae na yung yung bantay mo. Sabi ng mga demonyo, sabi naman ng mga anghel, tinukso mo walang hiya ka. Kaya yun, naggegera sila
sa paligid, yung mga anghel ng Diyos at anghel ng masamang espiritu. Kaya 'wag tayong gagawa ng masama kahit walang nakakakita, na ilihim mo yung kasalanan mo, mga kapatid. Ah, sa ngayon na nasa digital age na tayo, ginagamit natin yung cellphone. Yung cellphone, ang daming diyan, masasama, may mga kaharian kang nakita. Kaya hindi ako inosente na baka kayo na mga nanonood ay nanonood din ng mga mahalay sa cellphone. Lalo na kayo, mga kapatid, please lang, huwag kayong manonood ng mahalay tapos itatago nyo na isisikreto nyo sa manggagawa, eh. Ano yun, maano yun, matatamaring magbantay yung mga anghel nyo, mga kapatid. Wag ka ganun yung nangyari sa akin, na dahil sa panonood ko ng bold, maraming demonyo na hinadlangan ako. Alright, salamat sa Diyos, hindi na ako nakakapanood ng bold para hindi ako pahirapan ng mga demonyo. Busy talaga yung mga demonyo na yan pagkatapos kang tuksohin. Hinihikayat ka pa na isipin na walang Diyos. Kaya salamat sa Diyos na nalabanan ko, mga kapatid. Salamat sa Diyos, hindi ko na po nagagawa na manood ng bold. Kasi kapag may patago kang kasalanan, mangyayari sa'yo, papasukan ka ng mga masamang espiritu. Kaya aminin natin sa Diyos, magpakonsulta tayo sa manggagawa kung nakapanood man tayo ng bold. Kasi hindi ako inosente, mga kapatid. Kahit alam ko 24/7 alam ko lagi nating hawak yung cellphone natin. Hindi malabo na tuksuhin tayo ni Satanas na manood tayo ng bold, kahit babae ka pa o lalaki ka pa. Kasi o binata, kasi nga na hindi ako inosente diyan sa mga bagay na ganyan. Salamat sa Diyos, sa tingin ko dito na matatapos ang video na 'to. Ingatan mo yung budhi mo, kapatid, 'wag kang gagawa ng masama para hindi ka pasukan ng mga masamang espiritu. At hindi ka napapatawarin ng Diyos kapag masamang-masama ka na, 'wag naman sanang gano'n. Kaya humingi tayo ng tawad sa Diyos, aminin natin sa mga manggagawa para hindi tayo mapahamak, para mawala yung mga masamang espiritu. Wag na po nating ulitin yung mga ginawa nating masama, panunood ng mahalay o kaya kahit ano pang mga kasalanan ninyo, mga kapatid. Kaya hanggang dito na lang, mga brothers and sisters. It's not over until you win your class. Show looks max to your potential. And more videos to come, one at a time, it God willing. And see you in the next video.